Ayan po yung mga materyales na gagamitin ko. Mga stainless po yan na tubo. Depende na po sa inyo kung gaano kahaba yung gusto nyo gawin tangke. Yung sa akin po, pumutol ako dyan ng 18 inches ang haba. Kasi malaki naman po yung tubo na ito. Ang sukat po nito ay ayan, 24.8 o 25 millimeter. Bale, pumapatak po yun ng 1 o 1 inches kung sa inches po ang sukat. At ang wall naman po nito o yung kanyang kapal ay 1.5 mm. Pag nakakuha na po tayo ng gusto nating haba ng tubo ay gagawa naman po tayo nito. Ito yung kanyang pinakang valve housing. Hammer type po yung gagawin natin. Ito po yung kanyang valve housing. Tapos ito naman po yung kanyang valve o yung tinatawag nung iba na firing pin. Yan po yung tinatamaan ng hammer sa likod para pumutok yung ating CO2 air gun. Ito naman guys yung pinakang valve housing nya. Yan, ito yung aking ginawa. May butas yan dito na malaki. Yan. Malaki yung butas to, mas malaki yan doon sa 1/4. Kasi nababawasan pa yung laki niyan kapag pinasok nyo itong pinakang valve nya o yung firing pin. Kaya kailangan mas malaki siya doon sa 1/4. Tapos may butas yan dito pataas. Papunta na ito sa barrel. Yan. Kali ito yung barrel, ayan yung intake port. Dito yan magkatapat yan na ganun. Yan. Halimbawa, pagka pinutok natin yung barrel, ipinalo ito ng hammer, bubukas yan. Bubukas yan na ganun. Papasok yung hangin dito o yung CO2 rito. Dito yung lalabas, papunta na dun sa barrel. Tapos to, kung mapapansin nyo, may labi rin to. Kasi magiging sagkaan to nung yung ilalagay natin na pinakang transfer port nya. Lalagyan natin yan ng tubo na ganito para mawalan ng singaw. Ayan. Tsaka natin yan ihinangin dito ng Nicolite para walang singaw. Tapos yan na yung nakapasok dito sa papunta na sa barrel. Yan, ganyan yan. Ito yung valve housing na to. Ito yung ilalagay natin dito sa hulihan ng ating ginawang tangke. Yan. Tapos ihinangin natin yan dyan. Ako ang ginagamit ko dyan TIG welding. Yan. Ganyan na magiging forma nyan. Tapos ihinangin natin. Sunod naman na gagawin natin yung ganito. Ito yung pinakang housing naman ng nya. Housing ng trigger at saka hammer assembly. Itong tubo na to na nasa ilalim na to, parehas lang nito yan. Yan. Magkasinlaki lang sila nung nung ginagamit natin na sleeve ng barrel. Yan, magkasinlaki lang sila. Puputol lang kayo nung haba na ganito kasi sukat to doon sa spring na gagamitin ko. Tapos gagawin nyo lang ng ganito. Yan yung magiging lagayan ng hammer at saka trigger. Yan. Ito kaya makikita nyo parang may hinang to ng tingga kasi naka-prep na yan. Naka-tin na yan. Kumbaga may hinang na natingga yan para pag naghinang tayo mamaya sa pagkakabit ng transfer port papunta sa barrel, madali na siyang dumikit. Hindi na natin mapapadikit ng maganda kapag nakapatong na siya. Kaya kailangan hinangan na natin agad para maganda yung daloy ng tingga mamaya, yung lead o yung Nicolite. Ganon din yung
pinakang sleeve niya, yung papunta sa barrel. Ayan, naka-prep na rin yan, naka-tining na rin yan, para kapag isinalpak natin yan dyan, madali siyang didikit at dadalo yung ang hinang. Bali magiging ganyan ang forma niyan. Yan na yung pinakang sleeve ng ating barrel. Ganyan na magiging itsura ng ating ina-assemble na paniksay. Sa paggawa naman ng hammer, ayan, pwede kayong gumamit ito, dimedya ang kapal na flat bar. Ayan meron akong kasi dito, ayan, pattern. Anuhan nyo lang yan, guhitan nyo lang ng white chalk. Tapos pwede nyo nang sundan ng ng grinder. Pero yung ngayon ang ginamit ko, ito lang, ang tawag dito square bar. Subukan natin kung mas madaling gawin to. Ayan, bali susundan nyo lang yung yung pattern na yan kung saan ang punta nung bali ganyan lang ginawa ko. Ayan tapos nilagyan ko ng ganto dito, winelding ko. Ayan. Pag welding ko dyan, dito naman yung kaputol nito, dito naman sa dulo na to. Basta para masundan nyo lang yung pattern na yan, saka ako ginawa. Ito yun nung natapos. Ayan, ganyan na siya. Ayan ito yung nagawa ko ng hammer. Yung pinakang pusher naman niya sa spring, dito nilalagay yung spring sa dulo. Ito yung lagayan ng spring. Dito naman yan nakalagay. Ito, lang to, yung mga lumang rayos ng motor. Binaluktot ko lang dito. Ininit ko lang ininit ko ng acetylene yan. Kasi kailangan yung pukpukin niya ng medyo manipis. Ayan paninipisin nyo yan, saka nyo babarinahan. Tapos lalagyan nyo ng sabat dito sa gilid. May sabat yan, ayun. Bubutasan dito, may sabat yan. Yung butas na to, meron yan dito, lalagyan nyo ng sabat. Ayan. Tapos dito naman sa trigger, ito yung pattern ko ng trigger. Ayan. Ganun lang din ginawa ko. Ganito lang din, yung square bar lang din. Sumukat lang din ako dito, ayan. Ayan. Tapos yung dulo dito, pwede naman kung gusto nyo, diretsuhin nyo na, grinderin nyo na lang tong parting baba, tapos i-bend nyo. Pero ako kasi ginamit ko, dinugsungan ko lang siya ng ito, lang din yan, yung rayos lang din. Kasi mas maganda tong kapitan, mas maganda siyang kalabitin kasi bilog na bilog siya, ayan kung mapapansin nyo. Malambot siya, kumbaga parang suabe siya sa daliri kapag kinakalabit. Kaya yun lang ang ginawa ko. Ayan, pinorma ko lang siya ng medyo pa-letters Ayan siya. Ayan. Lang forma niyan. Sila yung mag-asawa dyan. Ayan. Ganyan ang niyan, forma. Bali makaganyan. Ayan, pag kinakasayan ganun. Ganun. Ayan, bali 4 cock ito. Isa yung safety, ayun yung safety sa baba. Ayan. Tapos ito yung mga ginawa kong pin. Mga pin yan dito sa mga butas nya. Ito lang din yun, yung mga lumang rayos ng motor. Ayan yan yung ginawa ko. Okay guys, at ikakabit natin. Ito lang pagkakabit niya guys. Ayan. Pasok nyo to dito. Lalim. Ayan. Tapos kakabitan nyo nito. Dalawa yung pin na yan. Dalawa yung pin. Ayan.
Ito, ikakabit nyo to dito. Ayan, ayan yung hammer nya. Kapag naikabit nyo yan, sunod naman itong ano, yung trigger nya, yung kalabitan, i-align nyo lang doon sa butas, tapos lalagay nyo ng pin. Ayan guys, so okay na siya. Tapos to namang likod na to, ayan, kung mapapansin nyo, binutasan ko to dito ng hindi tagos. Tapos ito, naglagay ako ng ukit. Ayan, inukuitan ko, tapos binaluktot ko yung ano, papasok. Yun yung kakapitan nitong spring. Nalagyan natin yan ng spring dito. Tapos isasabit natin dyan. Ayan. Yan na yung ano nya, para yung trigger nya. Yan, para yung trigger bumabalik. Ngayon, yung hammer naman ito, dito naman, lalagay naman natin to dito sa dulo. Pasok lang natin to dyan. Temporary lang muna to guys, at hindi ko pa tapos gawin yung pambara. Bali ganyan lang. May butas lang din yan dito sa dulo. Yan. Lalagyan din ng pin yan mamaya kapag nakabit na natin yung pambara. Yan guys, oh. Tatagusin lang natin dito sa kabila. Ayan. Bali ito, may takip to dapat dito. Hindi ko pa natatapos. Yan guys, oh. Naikabit na natin. Yan. Yan ito yung safety niya, ayan, oh. Yung unang kak na yun, yung safety niya. Yung safety kasi na tinatawag dito sa mga hammer type, kapag hindi yan naka safety, naiputok nyo, di ba, pinutok nyo, yun. Kapag tinamaan niya, halimbawa, hindi sinasadya, naibagsak nyo yung baril, tumama to sa matigas na bagay, puputok yan, delikado yun. Ayan, oh. Yun, di ba? Kaya ang safety na tinatawag sa ganito, yung first cock na yan, yun yung safety niya. Kahit kalabitin nyo, hindi puputok yun. At maski kaltagin nyo yan, ayan, hindi yan puputok. Tapos ito yung pinakang first cock nya. Yan, subukan natin. Yan, first cock. Tingnan natin kung malakas yung puputok. May hangin na to guys. Yun guys, sobrang lakas nya kasi 100% yung ano natin, butas. First cock lang yung guys, yan, oh. First cock. Meron pa siyang second cock, ayan, at meron siyang third cock, yun. Kaya lang hindi ko na muna susubukan kasi delikado, nasa loob ako ng bahay. Ayan. Ayan guys, bali ito, hihinangin ko na lang ito. Ito yung ano nya, tubo nya na tanso. Ilalagay natin dito sa pinakang sleeve. Yan, lalagyan lang natin yan ng mga ano mamaya, ng pinakang bushing nya para sakto siya dun sa ano. Tapos hihinang na natin yan dito sa pinakang receiver. Lalagay lang natin tong ano, yan, transfer port. Yan. Tapos kakabit na natin dito. Yan. Hindi ko muna ibabaon to guys kasi mahirap dukutin. Bali magiging ang forma niyan, nakabaon yan mamaya. Tanggalin ko muna to. Nakabaon na yan. Pag nakabaon yan, ganyan magiging forma niyan guys. Yan, o. Yan, okay na yung ating baril. Ayan na siya guys. Yan. Mahaba yan guys kasi ano yan, nasa kulang-kulang 30 ano to, 30 inches. Yan, o. Yan ang forma yan, 29 inches yung kanyang haba ng kanyang baril din.
Ganyan yan pagka naikabit na. Yan. Okay guys, at ikakabit ko muna to. Siguro sa susunod na upload ko na lang ng video. Para dun sa mga gustong subaybay nitong ating ginagawang airgun, sana ay mag-subscribe kayo sa aking channel at hit nyo yung notification bell para updated kayo sa mga ina-upload ko, mga video tutorial. Yan po, at maraming salamat. Hanggang dito na lang.